So give to Caesar what is Caesar's, and give to God what is God's. Hi, good day and happy Sunday everyone. Ako si Brother Macjon. Tarang, Makinilay. Ikaw ba ay isang mabuting mamamayan at the same time lingkod ng Panginoon? Sinusunod mo ba ang batas ng lipunan at ang tungkulin mo sa simbahan at kapwa? Kung tapat at masunurin ka sa lipunan at simbahan, edi wow, ikaw na. Joke lang. Maikli lamang po ang ebanghelyo natin ngayon. Subalit, maraming aral na ipinapahiwatig sa atin. Una, ipinapakita dito ang kahalagahan ng karunungan at pag-unawa. Na katulad ni Jesus, dapat marunong tayong umunawa sa bawat hirap ng sitwasyon at pagkakataon na kakaharapin natin. Na dapat masagot o maharap natin ito nang hindi nakakasakit sa kapwa. Pangalawa, ipinapakita din dito ang pagbibigay galang sa mga nasa otoridad kung ito ay naaayon at nararapat. Dahil habang tapat tayo sa ating spiritual na pangangailangan, meron din naman tayong batas sa lipunan na dapat sundin at igalang. Pangatlo, makikita rin natin dito kung paano pinaghiwalay ni Jesus ang simbahan at government. Dahil sa Ebanghelyo, pinaghiwalay niya ang religious matter sa political matter. Kasi para sa kanya, pwede namang mag-exist yung dalawa ng walang conflict. Pang-apat, Jesus wants us to know na kailangan natin bigyang importansya at dapat nasa priority natin si God. Above all things, dapat una si God. Kasi sa Ebanghelyo, pinapahiwatig ni Jesus na dapat si God ang ultimate priority natin sa ating buong buhay. Kasi pwede namang maging magalang at tapat ka sa lipunan at the same time makadiyos at nagpapayaman sa spiritual na yaman. Panglima, same sa gospel, habang naging tapat ka sa lipunan, habang ikaw ay makadiyos at may takot sa Diyos. Hypocrite and toxic people will come to test you and manipulate you. Kaya dapat aware ka din sa mga ganong pangyayari at maging wais na sagutin sila o iwasan sa maayos at hindi mapanakit na pamamaraan. Brothers and sisters, political matter is a political matter. Religious matter is a religious matter. And as a matter of fact, meron tayong tungkulin na ginagampanan sa ikabubuti ng mamamayan. Dapat maging good citizens po tayo. Pero paano tayo maging good citizens? Dapat mayaman tayo sa spiritual na pangangailangan. We must put God above all things. Put Him first in all we do and prioritize Him all the time. Then there we can be a good citizens of our nation. Because if we are faithful to God, live the will of God, and follow the teachings of Jesus Christ, we can convey love to others. We can transform many lives, can touch and heal wounded people, and we can change the ways of people, the bad ways of people. And that's the only time that you can say you are a good citizen of the nation. See how good God is. We can be only good if we know Jesus and we know Jesus. And if we know Jesus, we can be a good citizen. Maging tapat lang tayo sa Diyos at maglingkod para sa kapwa habang ginagampanan ang pagiging mabuti sa kapwa sa iyong kapwa. Dahil kung makadiyos ka, dapat makatao ka rin. Kaya magpakatao ka sa kapwa mo tao. Good luck and God bless us all.